Dopo Orochi versus Kehaya, yan ang ating pag-uusapan sa video ito kung saan tatalakayin nga natin etong naganap sa kanilang laban dito sa ating episode 16 ng God of Sumo Arc. Pero bago natin simulan to, ipakipindot muna etong like at subscribe button para na rin sa pag-unlad dito sa ating munting channel. At tara, simulan na nga agad natin. So simulan nga natin kung saan nagtapos nga etong bakbakan ni Kehaya at neto ni Yujiro Hanma, kung saan alam nga nating tumakas nga etong si Kehaya against dito kay Yujiro, at matapos ngayon ay nakipag-usap nga etong si Kehaya dito kay Tokugawa, at sa restaurant nga na to ay kumain sila dito at ikinuwento nga neto ni Kehaya kung ano nga ba ang history ng kanyang pamilya. Pero dahil na-explain ko na nga etong history ng pamilya neto ni Kehaya dito sa ating nakaraang video episode 14 ng God of Sumo Arc natin, ay dediretso na nga tayo dito sa laban neto ni Dopo Orochi at neto ni Kehaya. So simulan na nga natin dito sa Tokyo Dome kung saan etong si Dopo Orochi ay nag-i-stretching nga mga tol, at etong butler nga dito na nagbabantay sa kanya ay tinawag niya nga sa pangalang Mitaray, at sabay sabi na matagal na tayong magkakilala, at agad naman siyang sinagot dito neto ni Mitaray na talaga, nandito na ako mula pa noong Korakuen Stadium pa lang ito, halos 25 years na nga lumipas. At napasagot naman dito etong si Dopo na ganun katagal, at sinabi nga dito neto ni Mitaray, Dopo, ganun ka pa rin tulad ng dati, sa lahat ng mga taong lumipas hindi ko pa rin nakikita ang kahit kaunting senyales na pagtanda mo. At dito ngay napatawa na lang etong si Dopo Orochi at napasabi nga na ganun talaga, hindi nagbabago ang mga tanga. At napasabi pa nga dito etong si Mitaray na ang masasabi ko lang ay malayo ka pa sa pagtanda, at sa paningin ko kasing bata ka pa rin tulad ng dati, kasing tindi at ganun ka pa rin kadelikado. At sa kabilang locker naman ay nandito naman etong si Tokugawa kung saan pinapanood nga etong Shiko neto ni Kehaya. At napasabi nga dito etong si Tokugawa na nakasentro ang estilo mo sa pagtama, ngunit gumagawa ka pa rin ng Shiko. At napasagot naman etong si Kehaya na sumo pa rin ito at isa pa rin itong gawain ng Shinto. At dito ngay binagsak ni Kehaya etong kanyang isang paa na kinagulat naman neto ni Tokugawa. At dito ngay napasabi etong si Kehaya na may pasasalamat ako sa iyo, at napasabi naman dito etong si Tokugawa na para saan. At sumagot nga dito etong si Kehaya na sa lahat nga daw ng walang armas na martial arts sa mundo, ang karate nga daw ang kanyang tinuturing na pinakamalapit sa Kehaya Ryu na sinaunang sumo. At dito ngay napangiti etong si Kehaya at dagdag niya nga rito na si Dopo Orochi nga daw ay matagal ng hari ng mundo ng karate, isa siyang buhay na alamat. Sabi-sabi pa nga daw na ang kanyang kamao at paa ay kayang pumatay ng isang mabangis na tigre. At ngayong gabi ay matitikman ko sa sarili kong katawan ang kanyang bisig na parang martilyo at palakol, ang kanyang mga kamao at paa ng Diyos ng digmaan. At dito ngay biglang lumuhod etong si Kehaya, at napasabi nga siya rito at kailangan kong ipadama ang aking pasasalamat para doon. Samantalang etong si Tokugawa nang marinig niya nga ang sinabi ni Kehaya ay napangiti nga siya rito at napasabi na mag-ingat ka na lang na hindi ka makalunok ng lason. At dito na ngay lumipat ang scene mga tol sa underground arena, kung saan nagsisigawan na nga etong mga tao. At dito ngay sabay na pumasok etong si Dopo Orochi at etong si Kehaya mga tol. At dito ngay nagkatitigan ng dalawa na kung saan etong si Dopo Orochi ay nakangiti pa nga rito. At dito nga mga tol ay bigla ngang nagshiko etong si Kehaya na kung saan ang unat nga ng kanyang paa ay sobrang sagad nga mga tol, tulad na tulad kay Sukune. Samantalang etong si Dopo Orochi nga mga tol habang pinapakilala bilang the God of War at tinawag pa nga dito sa underground arena na regular, ay dito ngay nagiyawan ng mga taong nanonood. Samantalang etong si Kehaya nang pinakilala nga rito mga tol na handa siyang ipakain ng kanyang mga paa sa kalaban, siya si Taima no Kehaya na kinagulat naman netong mga nanonood. At dito ngay pinalapit na sila neto ni Tatang Kalbo na kung saan nag face to face na nga dito etong si Dopo Orochi at etong si Kehaya. At dito ngay in-explain neto ni Tatang Kalbo na kung saan isa nga lang daw ang rule dito, at yun nga ay walang armas. At dagdag pa nga dito neto ni Tatang Kalbo na ipakita nyo sa amin ng isang malinis at makamandirigma ang laban ng mga lalaki. At sabay sabi nga dito ni Dopo Orochi kay Kehaya na narinig mo si Tatang Kalbo. At sagot naman ni Kehaya na oo, narinig ko. Ibigay natin ang kanyang hinihiling. At dito nga mga tolay pinabalik na sila ni Tatang Kalbo sa kanilang mga posisyon. At dito nga mga tolay magsisimula na ang kanilang bakbakan. At dito nga naghihawan na ang mga taong nanonood. At dito nga biglang sumigaw ng napakalakas
etong si Dopo Orochi mga tol at bigla nga itong tumalon at ito nga daw ang tinatawag na Ibuki na kung sa sumo nga daw ay gumagamit ng Shiko para mag-build up ng power ay dito naman sa karate ay gumagamit naman sila ng Ibuki na kung saan isa nga itong technique sa paghinga. At dito ngay sinimulan na ang kanilang laban at pagkasimula ay nagtaka nga bigla etong si Kehaya na kung saan biglang lumapit etong si Dopo Orochi at kinagulat nga ng mga nanonood na kung saan bigla nga itong nag-fighting stance na tinatawag na Shikodachi. At dito ngay nagulat etong si Kehaya at napangiti na nga lang dito etong si Kehaya at tinapatan niya nga ng fighting style ng sumo etong tinatawag na Shikodachi neto ni Dopo Orochi. At dito nga mga tol ay bigla ngang umatake etong si Kehaya ng isang napakalakas na sipa. Samantalang etong si Dopo Orochi ay sinabayan nga siya ng isang malakas na suntok na kung saan dito nga nagtama ang talampakan at kamao neto ni Dopo Orochi at sobrang lakas nga ng tunog neto. At sa sobrang lakas nga ng tunog ng impact ay nagiyawan nga dito etong mga nanonood at dito nga mga tol ay inihipan nga ni Dopo Orochi etong kanyang kamao. Samantalang etong si Kehaya naman ay nasa isip niya ang hindi kapanipaniwalang kamao. Ang sakong nga daw ang sinasabing pinakamatigas na buto sa katawan ng tao pero nabasag niya ito ng isang suntok lang. At ang scene nga ay bumalik na dito sa kanilang laban na kung saan naka-fighting stance nga etong dalawa at dito ngay naghihiyawan pa rin ang mga tao. At dito ngay biglang sinabi ni Dopo Orochi na hindi mo ako maluloko bata at dito ngay kinagulat yon neto ni Kehaya. At dito ngay dinagdag ni Dopo Orochi habang nakangiti ang kakaibang pagbabago ng sentro ng gravity mo at ang hindi natural na galaw mo ay sinasabi sa akin na hindi maayos ang kanang paa mo. At dito ngay gulat na napaka-question netong si Kehaya na hindi nga at dito ngay sinagot siya ni Dopo Orochi na ang ganda ng pagganap mo. Pwede ka nang manalo ng Academy Award dahil sa pag-arte na yan. At dito ngay napakamot ulo etong si Kehaya at dito inangat niya nga etong kanyang kanang paa at bigla niya nga itong sinipa ng napakalakas dito sa lupa na kinagulat naman neto ni Tokugawa at iba pang nanonood at pati nga rin etong si Dopo Orochi na kung saan kinagulat niya nga ang ginawa neto ni Kehaya at sabay tukoy nga ni Kehaya na etong paa na to hindi ko alam, okay naman para sa akin. At dito ngay sinabi ni Dopo Orochi sa totoo lang at dito ngay bigla siyang nag-fighting stance at sinabi na ang labanan ay lugar ng puno ng kasinungalingan. At dito ngay biglang tumalon etong si Kehaya na kung saan sisipa na naman ng isang napakalakas. Samantalang etong si Dopo Orochi nga mga tol ang kanyang nasa isip ay Kehaya talagang magaling kang mangloko ng tao. At dito nga mga tol ay sinabayan nga ni Dopo Orochi etong malakas na sipa ni Kehaya na kung saan sumipa nga rin siya at sobrang lakas nga neto na kung saan tumalsik silang dalawa at kinagulat nga yun netong mga taong nanonood. Samantalang etong si Tokugawa ay napatayo nga rito at sinabi niya nga rito na hinahanap ko isang buong pusong laban ng lakas. At sa kanilang pagbagsak nga ay naka-fighting stance pa nga rin sila. Ngunit laking gulat nga neto mga taong nanonood o napansin nila na itong fighting stance neto ni Dopo Orochi ay iba na nga. At sa isip nga ni Dopo Orochi ay nagulat siya sa kanyang nagawa na kung saan napasabi nga siya rito, hindi ko man lang napansin na nagawa ko yun. Kapasok ako sa heaven and earth stance pero may katuturan naman. At dagdag niya pa nga rito, mas komportable nga siya dito kaysa sa Shikodachi. At laking gulat nga dito neto ni Kehaya at pati na rin neto nila Tokugawa at iba pang nanonood nang bigla ngang hindi mag-fighting stance etong si Dopo Orochi. At sinabi nga dito neto ni Dopo, bata, sa palagay mo, sapat na yan? At dahil nga sa sinabi na yon neto ni Dopo ay nagulat nga dito etong si Kehaya at pati na rin etong mga nanonood. At sabay sabi nga neto ni Dopo Orochi na oras na para huminto tayo. At dito nga in-explain neto ni Dopo Orochi na kung saan nung nagbanggaan nga daw etong kanilang dalawang sipa, ang naramdaman nga daw ng paa neto ni Dopo Orochi na tumama sa kanya ay hindi nga daw to parang sakong. Ito nga daw ang pakiramdam na parang may nabasag nga daw siyang isang marupok at may sirang bato. At dito ngay napangiti na lang etong si Kehaya at napasabi, ngayon ko nakikita may dahilan kaya ka tinatawag nilang Diyos ng digmaan. At dito ngay sinabi neto ni Dopo Orochi na hindi mo na magagamit ang kanang paa na yan. Okay lang sa'yo ang tumayo ng ganyan. At dito ngay napayuko etong si Kehaya at dagdag pa nga ni Dopo Orochi, pero bata, nakikita ko kung gaano kalaki ang paglipat mo sa bigat ng katawan na yan para makabawi sa kanang paa mo. Tapos na to. At dito ngay nagkagulo etong mga tao dahil sa sinabi nga ni Dopo Orochi na tapos na to. Samantalang etong si Tokugawa ay napapaisip na ano ngayon ang gagawin mo kay Haya. Wala dito ang Shikiri Naoishi.
At dito nga mga tol ay inangat na nga ni Kehaya etong kanyang paa na kung saan kinagulat naman netong mga taong nanonood na kung saan suminga nga siya rito at ang pinangtakip niya nga dito etong kanyang hinlalaki dito sa kanyang paa. At suminga nga muli siya rito ngunit papunta naman kay Dopo Orochi na kinagulat naman netong mga taong nanonood at agad naman nailaga nito neto ni Dopo. At dito nga mga tol ay galit etong si Kehaya at sinabi hindi ikaw ang magdidesisyon kung kailan ito matatapos. At napasabi na nga lang dito etong si Dopo Orochi na tama ka. At dito nga mga tol ay papalapit nga etong si Kehaya kay Dopo ngunit isang paan na nga lang ang kanyang gamit rito. At dito nga inasar pa siya neto ni Dopo at sabay sabi na ganun ba diretso ka talaga sa akin sa palagay ko. At dito ngay napasabi itong si Tokugawa na napakatindi nga daw ng fighting experience neto ni Kehaya, kahanga-hanga nga raw ito. At dito nga mga tol nang makalapit na etong si Kehaya kay Dopo Orochi ay nagpakawala nga ito ng isang napakalakas na suntok ngunit hindi nga ito tumama. At etong si Dopo Orochi naman ay nag-counter attack na kung saan tinapakan niya nga etong paa neto ni Kehaya. At gulat na gulat nga dito etong si Kehaya at nagpakawala nga etong si Dopo Orochi ng barrage. At sa lakas nga ng barrage na yon neto ni Dopo Orochi ay dito nga'y basag-basag ang mga ribs neto ni Kehaya. At dito nga mga tol ay nagsuka ng dugo etong si Kehaya habang nakahawak pa nga siya dito kay Dopo Orochi. Pero kahit nga ganun etong si Kehaya ay tumalon pa nga dito at nilak nga ang ulo ni Dopo Orochi gamit ang kanyang paa. Ngunit biglang yumuko dito etong si Dopo at sabay sabi na bata, eto na ang oras. At dagdag nga ni Dopo na bali-bali na ang buto mo sa lahat ng direksyon. Kaya kahit ang ganitong karaniwang pagsalag ay mahirap na para sa'yo. Pero kailangan mo pa ring subukan ito. At dito nga mga tol ay biglang hinawakan ni Dopo Orochi ang dalawang tenga neto ni Kehaya at dito nga'y tinanggal niya nga ito gamit lang ang kanyang kamay. Ngunit hindi pa nga tapos dito etong si Dopo na kung saan inangat niya pa nga dito ang kanyang dalawang kamay na kung saan para nga siyang naging ibon dito mga tol. At dito nga mga tol ay tinusok niya nga ito sa dalawang tagiliran neto ni Kehaya. At dito nga mga tol ay nawalan na ng malay etong si Kehaya na kinagulat naman netong mga taong nanonood at dito nga'y bumagsak na rin etong si Kehaya at sabay sabi nga ni Tokugawa rito na tapos na ang laban. At dito nga mga tol ay kinuha nga ni Dopo etong dalawang tenga neto ni Kehaya at sabay sabi niya nga dito kay Kehaya na magkamalay ito na naririnig mo ba ako? Ngunit hindi nga ito sumagot at sabay sabi niya nga rito sa mga tauhan ng underground arena ay ilagay nga ito sa yelo. At dagdag niya nga rito na meron akong kakilala na magaling na doktor. At dito ngay napasabi pa itong si Dopo na ang unang tama nga daw siya ang nagpasya ng laban. At sinagot naman siya neto ni Kehaya na kailangan kong mag-ingat sa susunod na pagkakataon. At dito na nga lumabas etong si Dopo Orochi sa underground arena. Ngunit dito nga sa hallway ng paglabas niya sa underground arena ay nag-aabang nga sa kanya etong si Kehaya. At dito ngay sinabi ni Dopo Orochi na nawala na ang mga tenga mo. Gusto mo bang sunod ang mga mata mo? At dito ngay sinabi ni Kehaya na hindi rin kita masyadong naririnig. Dumating ako para sa isang Shikiri Naoshi. At sabay sagot ni Dopo, kailan ka man handa? Si Kitori. At nagulat nga dito etong si Dopo Orochi nang bigla sa kanyang lumapit ito. At sabay sabi nga dito neto ni Dopo Orochi, wala ka ng mga tenga at bali naman ang kanang paa mo at ang mga ribs mo naman ay bali-bali na rin. Ano naman ang susunod sa tenga? Ang mga mata mo? At dito nga mga tuloy biglang umatake etong si Dopo Orochi kung saan pumasok nga etong dalawa niyang daliri sa ilong neto ni Kehaya. At sa laki nga ng daliri dito neto ni Dopo ay napunit nga dito ang ilong neto ni Kehaya na kung saan nasaktan nga talaga dito etong si Kehaya. At dito nga mga tuloy kinawit niya nga dito ang ilong neto ni Kehaya at sabay sabi, bata, talagang matindi ang paninindigan mo. At dito nga mga tuloy biglang ang hinatak ni Dopo Orochi etong dalawa niyang daliri na kung saan lumagapak naman ang mukha neto ni Kehaya sa sahig. At dito nga mga tol ay bumagsak na talaga ng tuluyan etong si Kehaya at hindi na nakabangon. At iniwan nga siya dito neto ni Dopo Orochi at sabay sabi nga ni Dopo Orochi na iiwan kita na may mga mata. Yan na lang ang magagawa ko para ipakita ang aking respeto. So dun nga nagtatapos etong bakbakan ni Kehaya at neto ni Dopo Orochi at sana'y nagustuhan nyo nga ang ating video na to. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel mga tol. Malapit na nga natin mabot etong 100k subscriber. Sobrang solid nyo. At hanggang dito na nga lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.